Lakers may bagong aabangan na big man sa trade. Mamaw si Austin Reeves, pinasayaw pa si D'Angelo Russell. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel mga idol, ay huwag kakalimutan na mag-like at subscribe for more NBA updates. Maraming salamat po. Para sa ating unang balita mga idol ay patungkol dito sa Dallas Mavericks. Isang nakakagulat nga po na balita ang lumabas ngayong araw. Dahil ginawa na nga pong available sa trade ang sentro ng Dallas na si Daniel Gafford. Ayon nga po kay Ivan Sideri mga idol, nasa trade talks na daw po ang nasabing big man. Kung sakaling matrade nga daw po ito, ang gustong makuhang kapalit ng Dallas dito ay isang wing defender. Kung gugustuhin nga po ng Lakers na makuha ito mga idol, ay kakailanganin nga po nilang bitawan ang isa kina Rui Hachimura o Max Christie. Kaya isang wing defender ang gustong kunin ng Dallas, ay dahil nawala nga po sa kanila last off-season ang kanilang wing defender na si Derrick Jones Jr. Magpo-focus na po kasi ang Mavs na i-develop ang kanilang batang sentro na si Dereck Lively na maganda ang pinapakitang laro ngayong season. At nagpapakita nga din po ito ng potensyal na maging isang magaling na big man pagdating ng panahon. Nag-a-average nga po ngayong season si Daniel Gafford ng 11 points, 6 rebound at 1.4 blocks per game. Sa loob lamang po yan ng 20 minutes of playing time. Isang athletic big man ito mga idol at kayang-kaya nito saluhin ang mga alley-oop plays ni LeBron at Austin Reeves. Kung kayo ang tatanungin mga idol, papayag ba kayo na makuha ito ng Lakers kapalit ang isa kina Max Christie o Rui Hachimura? Para naman po sa ating huling balita mga idol, pag-uusapan natin ang naging laban ngayon ng Lakers at Brooklyn Nets. Ito nga po ang first game ni D'Lo kalaban ng Lakers since matrade siya noong December. Bago nga po ang laban nila ay sinabi ni D'Angelo Russell sa interview na moving forward na nga daw po siya sa nangyaring trade. Kaya naman nagpapasalamat nga daw po siya sa second stint niya dito sa LA Lakers. Hindi nga po maglalaro ngayong game si Anthony Davis at Dorian Finney-Smith para dito sa Lakers mga idol. Sa Brooklyn Nets naman po ay wala din sina Cam Thomas at Cam Johnson. Mula simula hanggang dulo nga po mga idol ay bakbakan ang dalawang teams na ito. Lamang pa ng 7 points ang Lakers sa 4th quarter at 2 minutes na lang ang natitira nang gumawa ng back-to-back 3 points ang Brooklyn Nets. Kaya naman baba sa isa ang lamang ng Lakers. Ilang segundo na lang po ang natitira sa 4th quarter at may pagkakataon pa si D'Lo mga idol na ipanalo ang Brooklyn Nets. Ngunit naisablay niya nga po ang kanyang tira sa 3. At sa huli nakuha nga po ng LA Lakers ang dikit na panalo sa score na 101-102. Bagong career high nga po para kay Austin Reeves na gumawa ng 38 points, 3 assists at may 4 out of 8 sa 3-point area. 29 points, 8 rebound and 7 assists din si LBJ at may kasama pang 4 na 3 points. Sa Brooklyn Nets naman po ay 19 points, 6 rebound and 8 assists si D'Angelo Russell.